اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Welcome kapatid sa ating pangatlong video. Alhamdulillah, ako ang iyong kapatid si Rashid Nantiza at ako po ang magtuturo sa inyo kung ano yung inyong gagawin bilang isang Muslim. Paano nyo sambahin ang Allah, ang dakilang tagapaglikha. Sa pangatlong video po ito ay ating pong itatalakay kung paano tayo magdasal. Ang dasal sa Islam ay tinatawag na salah. Sa wikang Arabic, salah. Ang pagdarasal, mga kapatid, ito yung connection mo sa iyong Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka magiging masaya dito sa mundo at maligtas sa kabilang buhay kung walang pagdarasal. Ang iyong pagkaalipin, ang iyong pagkatao at pag-aalipin sa Panginoon ay ang connection nito ay ang sala, ang pagdarasal. At ang pagdarasal ay ito yung paraan ng ating pagpapasalamat sa Panginoon sa kabila ng mga biyaya na ibinigay niya, ipinagkaloob niya sa atin. So ang pagdarasal, ito yung paraan na tayo din ay humihingi sa Kanya ng kapatawaran at humingi sa Kanya ng tulong at tayo ay nananalangin sa Kanya kung ano yung ating mga kailangan. Ang pagdarasal, mga kapatid, sa Islam ay mayroong tamang pamamaraan. At ito pong pamamaraan, ito po yung ating tatalakay ngayon at inshallah panoorin nyo po ang video na ating pong ipapakita ngayon kung ano yung paraan ng pagdarasal. At para po sa inyong kaalaman, ang pagdarasal na tinatawag na sala ay proper po yun. Yun po ay mayroong patakaran at pagkatapos mong magdasal ay pwede ka nang manalangin sa Panginoon. Ibig sabihin, pwede ka nang magdua, yung tinatawag na dua, na ihiling mo kung ano yung mga pangailangan mo. Kailangan mo ng halimbawa, kailangan mong makapasa sa exam, kailangan mong maka-abroad, kailangan mong magtagumpay yung business mo. Ihiling mo sa Allah lahat pagkatapos ng iyong pagdarasal. At pwede kang magsalita ng kahit anong lingwahe. Dahil sa during ng pagsasala, habang ikaw ay nagsasala, kailangan Arabic lamang ang iyong sasabihin at inshallah malalaman mo rin kung ano yung mga sasabihin sa Arabic at ano yung kahulugan ng mga Arabic niya, kasi dapat talaga is naka fix talaga, kasi yun yung turo ng reliyong Islam. Pagkatapos doon, pwede ka nang humiling kung ano yung kahilingan mo sa Allah, ihiling mo na sa Kanya. So panoorin nyo po yung video sa tamang paraan ng pagdarasal. Ito ang unang hakbang, pagkakaroon ng niya o intensyon sa pagsasagawa ng uri ng obligadong sala na nais niyang itaguyod at ang lugar ng intensyon ay ang puso. Pagkatapos kong magwudu, ako ay haharap sa kibla, direksyon ng sala, at magsasala ng nakatayo kung ito ay kaya mong gawin. Pangalawang hakbang, itataas ko ang aking kamay na nakahanay sa aking mga balikat at sasabihin ang katagang Allahu Akbar. Ang ibig sabihin, ang Allah ang pinakadakila na may kasamang hangarin na simulan ang sala. Pangatlong hakbang, aking sasabihin ang pambungad na dua o pagsusumamo na naisulat sa sunnah at kabilang dito ang pagsabi, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Nang ibig sabihin, ang kaluwalhatian ay sa iyo, Allah, at papuri. Pinagpala ang iyong pangalan at itinaas ang iyong kamahalan. Walang karapat-dapat sambahin kundi ikaw lamang. Ang pang-apat na hakbang, humihingi ako ng kanlungan kay Allah mula sa isinumpa na syaitan o satanas sa pagsasabing, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ang panglimang hakbang, babasahin ko ang suratul Fatiha sa bawat rak'a. Sasabihin ko, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim, Ghayril maghdubi alaihim waladdallin, Amin. Basahin mo lamang, kapatid, ang kahulugan na naisulat dito sa ating video. Pang-anim na hakbang, sasabihin ko ang Allahu Akbar at ako ay yuyuko hanggang sa maging tuwid ang aking likod at nakalatag ang aking kamay sa aking tuhod na nakabukas ang mga daliri at aking sasabihin, Subhana Rabbiyal Azim. Ang kaluwalhatian ay sa aking Panginoon ng pinakadakila ng 3 beses.
Pangpitong hakbang, ako ay tatayo mula sa pagkayuko at sasabihin, Sami'allahu liman hamida. Ang ibig sabihin, dininig ng Allah ang sinumang pumuri sa Kanya. Itataas ko ang aking mga kamay sa antas ng balikat at kung ang aking katawan ay ganap ng nakatayo, sasabihin ko, Rabbana walakal hamdu. Panginoon namin, tanging sa iyo lamang ang papuri. Pangwalong hakbang, sasabihin ko ang Allahu Akbar at ako ay magpapatira pa gamit ang mga kamay, tuhod, paa, noo at ilong at sasabihin ko sa aking pagpatira pa, Subhana Rabbiyal A'la, kalulhatian sa aking Panginoon ang katastaasan ng 3 beses. Pangsyam na hakbang, sasabihin ko Allahu Akbar at ako ay babangon mula sa pagkatira pa hanggang sa maging ganap na matuwid ang aking likod sa pagkakaupo sa kaliwang paa at nakataas ang kanang paa at bibigkasin ng katagang Rabbighfirli, Panginoon, patawarin mo ako ng 1 beses lamang. Pangsampung hakbang, sasabihin ko Allahu Akbar at muli akong magsujud o magpatira pa tulad ng unang sujud at sasabihin ko dito ang Subhana Rabbiyal A'la ng 3 beses. Ngayon kapatid ay natapos mo na ang isang rak'a, yun yung rak'a. Ngayon tatayo ka ulit at sasabihin mo ang Allahu Akbar at gagawin mo ang nagawa mo sa unang rak'a. So ngayon ay nasa pangalawang rak'a ka na. Kapag nagawa mo kapatid ang pangalawang rak'a, pagkatapos ikaw ay uupo at sasabihin mo ang tahiyat. Ang tahiyat ito yung at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yun yung unang tashahud at sasabihin mo ang pangalawang tashahud at ito yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. At basahin mo lamang kapatid ang kahulugan na nakasulat sa ating video. At pagkatapos nun, ikaw ay gagawa na ng salam o ang taslim. Nais kong tapusin ang sala sa pamagitan ng pagsasabi ng Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ang kapayapaan at mga pagpapala ng Allah sa iyo 1 beses habang nakaharap sa kanang direksyon at 1 beses habang nakaharap sa kaliwang direksyon. Sa ganung paraan, magtatapos ang sala. Yun po yung 2 rak'a ng sala. Alhamdulillah kapatid at napanood mo kung ano yung tamang paraan ng pagdarasal at uulitin ko, ang pagdarasal ay dapat nakasalita sa wikang Arabic at pagkatapos mo magsala ay pwede ka nang humiling sa iyong Panginoon, sa Allah, gamit ang iyong sariling lingway. Kung ikaw ay Bisaya or Tagalog or Ilocano, kung pwede kay English, walang problema. Yun lahat ay maintindihan ng dakilang tagapaglikha. So kung ikaw ay mayroong katanungan batay sa pagdarasal, ay huwag kang mag-atubili na mag-comment sa ating video at amin pong sasagutin inshallah ta'ala ang lahat ng iyong mga katanungan at abangan mo ang ating pang-4 na videos sapagkat ipagpapatuloy natin doon ang pagtuturo ng tamang pagdarasal. At sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.